Jude Harrison. Yes, I am. So, kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, yes, right? I do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look. Believable story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable stories. Kwento Buhay. at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable stories. Simula at pangarap. Tubong Pampanga, pero sa Marikina siya lumaki. Isang simpleng dalagang may matayog na pangarap. Magkaroon ng sariling bahay at sasakyan. Maaga siyang namulat sa kahalagahan ng sipag at tiyaga. Pagsubok at pagbangon. Sa kabila ng pagiging single mom, talaga namang unang trabaho niya ay bilang beautician. Kung saan tumatanggap siya ng 250 pesos kada araw sa likod ng kanyang makulay na imahe. May mga panahong ang ganda ay hindi sapat upang takpan ang hirap. Naranasan niyang ma-scam ng kontraktor sa pinapangarap niyang bahay. Pero imbis na bumitaw, mas lalo siyang kumapit. Tagumpay at inspirasyon. At sa kabila ng pagiging single mom, hindi siya nagpadaig sa limitasyon. Sa halip, ginawa niya itong lakas para makabangon. Ngayon, siya ay CEO ng Pretty Brows Beauty Lounge at presidente ng IICAC or International Institute of Cosmetic Artistry Company. Nakapagpatayo siya ng sariling bahay, building at may sariling sasakyan. Sa labas ng negosyo, aktibo siyang sumasayaw, mula belly dancing hanggang pole dancing. Isang paalala na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa yaman kundi sa kasiyahang buo ka sa sarili mo. Moto sa buhay. Ang pinangahawakan niyang salita ay be the best of whatever you are. Mga bangga, mula sa panloloko hanggang sa pangarap na totoo. Makakasama natin ngayon si Miss Loy Bayani. Magandang hapon sa iyo. At napakaganda rin ni Miss Afternoon. Napakaganda. Ang saya dito. Yeah. Kamusta ka, Miss Very Loy? welcoming. Kamusta? Okay naman. Okay naman. Hindi mo So na far, traffic so good. kanina. Hindi naman. Hindi naman masyado. First time mo dito First ma-interview? time. Yun, di ba? Parang hindi First naman. time ko din ma-interview ng ganito sa radio. Pagpasok ko, sabi ko, ano ba yan, Jim? Ang ganda. Di ba? Akala ko may papalit na sa'yo partner pagka ganun maternity ba? leave mo. Yun pala naisip mo talaga. Sorry na. Nagstay pa kasi Tita Cora eh. Oo. Di ba? Si Miss Loy Bayani. Oo, nako, eto, actually napukaw kagad yung attention ko sa belly dancing, pole dancing. Oo. In fairness, no partner, parang iniisip ko pa lang, ang hirap niyang gawin. Totoo.
Eto ba, nung bata ka, mahilig ka na talagang sumayaw? Actually, hindi ako sumasayaw. Parang sumayaw lang ako, cultural dances lang sa school. Uy, ha? Yeah. So, ibig sabihin, kilala to sa Oo, campus. ito yung mga famous na Yes. bata, di ba? At maraming mga kalalakihan ang nahuhumaling. Tawag nila mga Popu kids, Yeah. popular kids, no? Oh. Ganyan. Saan ka ba lumaki? Sa Pampanga, actually. Sa Pampanga talaga. Tapos dito na ako nag-business. So, Okay. simula't pagkabata mo, talagang Pampanga ka na nakatira Yes. talaga. Oo, di marunong ka rin magsalita. Yes, Kapampangan ako. O, di ba? Malago ka. Salamat. Ang dami mong alam, ha? Siyempre. Oo. Eto na, nung kabataan mo, ikaw ba yung tipong simpleng bata na ano lang din, aktibo sa school, or ikaw yung tipong lumalabas din sa kalye, ganyan, naglalaro? Both. Pasaway. Both. Both. Oo. Actually, lagi ako nasa honors nung Hindi halata elementary kasi maputi si Madam. and high school. So, very competitive ako sa school before. Yan. Tapos, syempre, yung mga friends din. Na-experience ko din yung mga na-experience ng mga batang 90s. Ayan, yung mga Yan. normal na ano. Magkakaalaman galawan. dito. Batang Oo. 90s yung kausap din natin ni Kaya Miss Loy. nga. Yan. Pero, since bata ako talagang gustong-gusto ko ng magandang bahay, may car, ganyan. Ano pangarap mong maging? Dati actually hindi pa clear sa akin kung anong gusto ko talaga. Pero ayoko kasi talaga yung mga office works, paperworks. Gusto ko yung gumagalaw, yung may nagagawang iba, gano'n. Pero may pangarap So, sa'yo? na-discover ko na lang later on na gusto ko sa beauty industry. Pero yung magulang natin kasi minsan sila yung nagsasabi na, anak ha, gusto ko paglaki mo, eto ang kunin mo. Teacher, ganyan, doktor. Meron bang pangarap ang parents mo sa'yo na maging kung ano maging ka? Wala. Parang for them kasi parang ano lang, parang siguro mapatapos lang ng pag-aaral, gano'n. Tapos kami na bahala kung anong gusto namin. Anong trabaho ng parents mo? Yung father ko, pottery maker, yung gumagawa ng paso. Yan. Tapos mom ko, nagpa-parlor siya dati. Sariling business niyo yun sa father mo or hindi. Nagtatrabaho siya sa malapit din sa inyong lugar? So parang kahit pa paano meron na ring may inspirasyon na dahil nagpa-parlor. Diba? Actually, oo. So parang siguro nung bata ka, nakikita mo yung mamay mo. Ganyan. Malamang inaayusan to. Ito anak, ako mag-aayos ng buhok mo, ganyan. Yes. Tapos elementary pa lang ako, mahiling na ako mag-business. Tulad ng ano? Nagbebenta ako ng mga, alam niyo yung mga beads na ginagawang necklace, tapos earrings. Mga dangling earrings. Yes, yun. Ginagawa ko yun manually. Tapos binibenta ko sa classmates ko. Paano mo naisipang mag-business na ganyan? O may nagyaya sa'yo na ito yung negosyo? Wala lang. Parang nakatry lang ako ng ganun. Tapos parang nakita ko siya sa palengke. Tapos pinag-aralan mo na? Tapos pinag-aralan ko paano siya gawin. Kasi wala pa namang YouTube noon, di ba? During that time, ilang taong ka niyan? Siguro mga 8 years old. Bata pa lang, grabe naman. Tapos nagtitinda na rin ako yung mga nakapack na peanuts. At saka, yun. Mahilig talaga ako sa ganun. So sa mga kaskwela mo ito binibenta? Yes. Pati teacher mo, hindi ka naman pinagalitan? Hindi naman. Kasi ang kadalasan teacher nagbebenta Madiskarting bata. Para sa 8 na no? Parang pa lang, bata ka pa lang creative talaga siya. O hindi ko mawari maisip na ikaw, yung 8 years old kasi dapat ito naglalaro lang, di ba? So 8 pa lang? Ako, ever since talaga, yung bata ako parang very mature na yung isip ko. Gusto ko kasi talaga maging successful. Yan. So yun talaga kagad. So yun yung focus ko. May Kasi, goal na ako at the age of 8. Ang tanong ko lang, kasi di ba, ang pangarap niya is yung magandang bahay, gano'n. Ano ba yung buhay niyo noon? Medyo ups and down ba? O talagang mahirap talaga? Siguro masabi kong mahirap kasi parang wala naman kaming excess na money for yung mga luho. Ganyan. How about sa mga kinakain nyo kompleto naman sa isang araw 3 beses? Okay naman. Yun lang, hindi yung ganun ka diba? Nakikita mo sa mga
sa mga sa mga kalaro mo o kapitbahay nyo, hindi katulad naglalakad yan. kami from school. Yung tipong hindi ganun ka, kunwari pag may bagong model ng cellphone or bagong laruan. Oo, wala kaming ganun. Walang ganun. Oo, mga paper dolls nga lang ginagamit namin dati. Di dumating na sa point na nainggit ka sa mga kapitbahay, sinasabi mo sa magulang mo, ma, bakit ako walang ganun? Naman, kasi very mature talaga ako. Parang wala sa isip ko yung inggit, ganun. Siguro, parang yun yung naging motivation ko, magkakaroon ako nito balang araw. Kaya pala, sa edad na 8 years old pa lang to, parang pangarap niya ng magbenta na, makaipon. Alam mo yung mga nakikita natin sa Facebook na kung alam ko lang na ganito kahirap ang buhay, kinder pa lang nag-ipon na ako. Sa kanya nag-a-apply yun. Yun nga Totoo nga, no? Imagine mo, 8 years old. At saka magaling ako mag-save ever since. So yung... Tinatago ko talaga yung hindi alam ng parents ko na may pera akong gano'n. Hanggang ngayon, gano'n. So nagbebenta, yung time na nagbebenta ka ng mga beads ba yun? So tinatago mo yung pera. So nakakamagkano ka naman yan? Hindi ko na maalala. Parang 20 pesos, masayang-masaya na ako Tapos, malaki na din. Binibili ko ulit ng ganon. Tapos, ginagawa ko ulit. Pinapaikot mo na negosyante na agad. Marunong na talaga ako noon. Kaya, very blessed din ako na may ganong attitude na ako. Simula nung bata ako. Which is, parang yun yung nakukuha sa akin na attitude din ng anak ko. Ayan. Na 14-year-old. Naku, eto. Total nabanggit niya yung anak, no? Eto ba nung high school, kamusta naman ang buhay natin? High school life? High school life, masaya naman. Masaya naman. Oo, yung mga normal na bata. Wala ba yung katulad ng kay Jim? Barkada, ganyan. May barkada din. Oo. Na-enjoy ko naman pagkabata ko kahit papaano. Nung high school days mo, negosyo ka rin? May mga ganun din. Pinagpatuloy mo, ano naman yan? Yes. Mga t-shirts naman na ginagawa ko ng sequence. Dinidesign ko. Pati yung mga slippers. Yung mga flip-flop na na slippers. Nilalagyan ko mga beads ng sequence. Binibenta ko. Kumbaga parang sa school, ang tawag sa kanya, parang mga kikay na bagets yan. na mahilig sa arts and crafts. Yes. Ganyan. So hanggang college, ito, ganun pa rin ginagawa mo? Hindi ako tumigil na parang gusto. Saka kasi parang passion ko din yung pagiging artistic. Pero anong course mo nung nag-college ka? Office Administration. Okay. So hindi siya yung hindi akala siya connected ko, sa career ko ngayon, di ba? Connected dun di ba? Kumbaga passion mo lang talaga siya. Yes. Eto na. After college, kailan dumating sa buhay mo si baby mo? Malaki na pala siya ngayon, 14 na. Kasi nag-abroad ako after kong mag-college. So, nag-abroad ako for 3 years. Tapos, doon, nagkaroon na ng, Ito na. love life. Ito na si love life. Nag-abroad ka saang lugar at anong trabaho mo? Bangladesh and Thailand. Anong work mo doon? Nag-manage ako ng clinics, ng aesthetic clinics. Tapos, gumagawa rin ako ng mga procedures. Eto na yun. Eto na yung related sa gusto mo. Oo, kasi yun na talaga. nakapag Pero after college ko kasi nag-test na ako yung sa hair science, yung about beauty care. Yun. So, yun talaga yung mas nagustuhan ko. Yan. Yung pagiging beautician mo na 250 pesos a day ba yan? Saan yan? Anong... Pampanga po. So nag-ano ka na doon? Naging beautician na pala siya muna? After ko nung test na. So ang beautician, paano to? Maraming klase kasi. Sa hair. More on hair ko, makeup. 250, sa mga salon na malapit sa inyo? Or... Opo, sa SM. Nakaipon ka naman doon? Oo. Hindi masyado. Kasi kinukumpute syempre, ko breadwinner din kasi ako. So, yung sinasahod ko, siguro, nakakasave naman ako for myself, pero more on family. Oo. Hindi talaga siya sasapat. So, eto na yung nag-decide ka na mag-abroad. Yun. So, ano mga pinagdaanan mo naman dyan sa abroad? At nakilala mo ang sinasabi mo kanina ay yung daddy ng son ko. Paano mo siya nakilala? Dahil, syempre, malungkot doon. Dahil malayo sa family. Ganon. Actually, parang mga friend of friends
siya. Yeah, so pinakilala sa akin. Tapos yun, naging kami. Tapos, ayun. Nangyari na. Hindi, akala ko kasi customer ninyo. Oo, may gano'n, no? Parang may magic na love story. Doon nagkakilala. Anong trabaho nung tatay na anak mo dati? Actually, foreigner. Dutch yung daddy niya. Oo. Diplomat sila. Okay. Sa Bangladesh naman. Mahirap ang buhay sa ibang bansa? Mahirap, syempre. Malayo sa family. At bukod dun sa hirap, ano pang mga pinagdaanan mo? Actually, dun sa abroad, yun lang siguro yung pinakamahirap, yung malayo sa family. Tapos, breadwinner ako. Tapos, nabuntis. Pag uwi ko dito, buntis na ako. Tapos, syempre, after, nung nakauwi na ako, wala na akong work. Ganon. Pero, naghanap talaga ako ng way para magkaroon ako ng income. Yun. Ang hirap na, no? So, nag-home service ako. Kahit buntis ako nun. Nung nabuntis ka, teka, kasal ba kayo? Hindi. Okay. So, nung umuwi ka, nabuntis ka, okay pa kayo ng asawa mo? Ng tatay ng anak mo? Okay pa. Tapos, sasabihin ko ba? Oh my God! First time! Revelasyon to eh. Okay, sige. Total, matagal na rin naman yan eh. Ayan. O yun. May iba siya. May iba siya? Na-discover ko lang through common friend. What do you mean na may iba siya? Kayo nun, tapos meron pang isa? Actually, sabi, mas parang sila, bago kami naging kami. Pinay Tapos din binalikan or hindi, ibang foreigner din. Foreigner. Ang mahirap din. So, yun. Dahil ayoko din ng ganong situation. So, iniwalayan ko na lang. Sakit nun eh. Oo. Okay lang, sana kung naghiwalay kayo na wala kang dala-dala na bata. Kasi kawawa naman yung baby, di ba? Pero iniisip ko kasi mas kawawa siya pagka ganun yung daddy niya. Correct. Tama naman. Tapos walang permanent location. Like, palipat-lipat din siya ng country. Ganun. Pero ang hirap nun, paano ginawa mong solusyon? Kasi hindi biro yung... Oo, yung tipong mag-iisip ka kagad, anong step 1 ko? Correct. Kasi mag-isa kang, kumbaga, mag-isa mong bubuhayin yung bata. Biri mo, nasaktan ka sa relasyon. Tapos, paano yung pangarap mo sa pamilya mo? Kasi trabaho mo. Yun, nung buntis ako, nag-home service ako. Doon ka muna nag-start sa lugar ninyo. Tapos, parang nag-distribute ako ng mga beauty products. Kinukuha ko, tapos nire-resell ko. Tapos, pupunta din ako sa mga clinics, sa mga salon. Ganon. So, nagre-resell din ako. Distribute, ganon. Tapos, nung pinanganak ko na si baby, dahil wala namang mag-aalaga sa family ko, dahil mom ko nandito sa Manila for work. Tapos, yun, parang iniiwan ko lang siya sa tita ko, sa mga pinsan ko, ganyan. Para maka-work ako. Tapos nag-racket siya. Sinabi mo ba doon sa tatay ng anak mo na? Hindi na, wala na kami communication. So wala siyang idea na buntis ka? Alam niya. So hindi siya 6 months pa hindi ka never humingi ng sustento? No. Laban mo. Strong, independent woman talaga. Kumbaga mag-isa mong itinaguyod lang talaga siya. Yes, no? for 15 years. Mag-15 years na. Diba? Ano yung naging next mong plano after na eto kahit papaano nakasurvive ka na, no? Doon sa syempre yung toddler age niya, nakapag-school na. Kailan mo naisingit yung sarili mo ng pangarap? Actually, yung pangarap ko para sa aming dalawa. Hindi lang para sa akin. Kasi nga parang blessing in disguise na dumating talaga siya sa buhay ko. Kasi nung wala pa siya, parang walang direction eh. Parang party-party lang, ganyan. Tapos, makabigay lang sa family, okay na, ganyan. So, since nung dumating na siya, parang yun ay naging inspiration ko para maging mas, motivated. Mas ginanahan ka na. Mas ginalingan ko na. Oo, may pattern na ito. Teka lang, anak. So, eto na, pumasok na yung mga, negosyo. Kailan mo naisip na parang, teka nga, magsasarili ako ng negosyo? Anong pangyayari yun sa buhay mo? Tipong natutulog ka ba nito, bigla ka nagising na, itry ko kaya itong ganitong negosyo?
Or nagkukwentuhan ba kayo ng anak mo? Anong ginagawa mo nung moment na yun? Actually, may mga clients ako, 2 clients ko na nag-put up ng clinics, salon clinics, ganyan. Tapos ako yung pinahandle nila. So, from there, syempre, may mga experiences na ako sa abroad kung paano mag-manage. So, yun. Tapos, nag-close yung 2 salon na yun dahil, syempre, parang hindi din ako masyadong nagkaroon ng support from them. Ganon. So, nung napadpad ako dito sa Marikina, kasi mom ko naman may nail studio siya dyan sa Marikina. So, sabi ko, baka pwede ako dyan sa isang room lang. Gagawa lang ako ng mga facial, body scrub, mga ganun lang ginagawa ko siya kay eyelash extensions. Tapos, yung mga clients ko, nagugustuhan naman nila yung mga services ko. Balik sila ng balik. Tapos, naghahanap ng ibang mga services. So, nag-upgrade ako. Pagka may naiipon ako, nag-aaral ako. Nag-enroll ako ng ibang mga trainings, like yung sa permanent makeup, yung sa kilay, lips, eyeliner, gano'n. Tapos, aral ako ng aral. Basta may kinikita ako na save ako na extra. Sa, yun, pinag-aaral ko. Nagte-training ako. Never ka bang pinanghinaan ng loob na, syempre, sa ganyang industry, marami na rin kasing competitive. Oo. Never ka bang nag-doubt? Kasi syempre, paano mo gagawin? Ano ba kaya magandang gawin ko kakaiba kumpara sa kanila? Actually, nung nag-start ako ng permanent makeup, ako konti pa lang. So, maganda pa yung, yung market. At saka yung pricing. Ayan. So, parang isa ako sa mga pioneers sa permanent makeup. Ayan. So, ayun, successful naman. Oo. Kumbaga kasabayan kasi niyo yung hindi rin pausbong. kasi ako tumigil mag-aral kasi gusto ko ng innovations. Gusto ko din na ma-upgrade yung mga skills ko para sa mga clients ko din. Tapos, after nung, yun, mga services lang ako dati. Tapos, pumasok ko sa training centers. Dati, naging master lang ako nila, naging teacher ako under dun sa academy na yon. Tapos nung sabi kong kaya ko na, umalis na ako dun, tapos nag-put up ako ng sarili kong permanent makeup institute. Sa paano pamamaraan na nasabi mo na kaya mo na? Marami kasi ka ng pera, hindi naman. Siguro may ipon na, pero yung siguro yung more on credibility. Yung nakuha ko na kasi yung diskarte. Alam mo na yung diskarte at saka siguro masasabi kong equipped na ako sa skills ko. Yun. Diba? From aral-aral lang, tapos ngayon ikaw na yung nagtuturo. Correct. So, nauna itong, tawag dito, pagiging master, parang professor in a way mo. Halos sabay sila ng Pretty Brows. Okay. Nauna lang yung Pretty Brows kasi nga, una akong nag-service, mga procedures. Yan. Tapos, yung mga clients ko, dumami na may mga clients ko hanggang sa nag-hire na ako kasi hindi ko na kayang i-accommodate lahat. Yan. So, may mga staff na ako. Itong nakikita natin sa Facebook, no? Ayan, yung mga lumalabas. Iba-ibang lugar, yung Palawan. Palawan. Ayan, na-invite ako as, speakers dun sa mga procedures. Iba-ibang procedures. Nice. Permanent makeup, ganun, mga fibroblast, cheek blush. So, habang nagtuturo ka, meron ka ding negosyo, may clinic ka, tapos, ini-invite ka rin sa ibang bansa. Yes, sa ibang bansa. At dito sa buong Pilipinas din, naikot mo na rin. Taiwan, Korea, Vietnam. Yan, iba-iba na rin. Oo, talagang kumbaga, ang schedule mo niya, no? Dire-diretso. Yeah. Ngayon ba, ikaw pa rin yung gumagawa? Or minsan? Pero by appointment, pag ako yung, ganun yun eh. Parang procedure. yung kapag pipili ka partner ng kumbaga, ito na yung pinakamagaling, master na. Iba ang presyo nun, no? Diba? Na-amaze lang ako kasi, ano yung nagiging lakas mo as a single mom, tama? Yes. Kasi paano mo na pagsasabay? Oo. Ang dami mong ginagawa. Actually, hindi Never ko ka bang- imagine sarili ko. Never ka Paano bang ko nagawa? Never ka ba nag-doubt, Loy, na syempre, di ba, pinapaalaga mo yung anak mo? Hindi.
Kami lang talaga. O mapalayo yung loob sa'yo kasi sino nagbabantay that time? Diba? Actually, nung lumalaki siya, kasama ko talaga, dinadala ko kahit saan ako nagpupunta. Kahit yung mga nag-home service ako. Baby pa siya. Kasama Tapos siya. iwan ko lang siya, basta may dede siyang dala. Ganyan. Andiyan lang siya. At mabait na bata. Hindi siya yung nagtatantrums. Oo. Malaking sakripisyo yan. Ang hirap maging single mo na nasa trabaho ka, di ba? Kasama mo yung bata. Tsaka Posibility baby rin boy papakin. partner, Baby boy. Kumbaga, di ba, syempre, medyo malikot pa ang baby boy. Tapos, habang lumalaki yan, yung interest niyan, kasi nga, yung ginagawa naman ng mami niya, pag sa kilay, piling mata, no? Oo, mabait na bata. Mabait. Hindi ko siya naging problema sa habang lumalaki, tapos working mom ako. Hindi siya naging sakit ng ulo. Hindi. Siya yung naging lakas mo. Siya yung inspiration ko. Wala, maiyak ako. Hindi biro marami yung kakilalang single mom din talaga. Marami yung pinagdaanan ba? Oo. And knowing na mag-isa niyang tinaguyod. No? Kasi yun yung naiisip ko Iisipin ko, kunwari anak kita, no, lalaki ka pa man din. Kumbaga, mahihirapan akong dalhin ka kung saan-saan kung yung interest mo naman sasakyan. Totoo. Ganyan, di ba? Tsaka ano rin di ba, nag-abroad ka, di ba, na-invite ka. Kasama mo ba rin yung anak mo? Or hindi, kasi ngayon kasama ko yung mom ko sa bahay. So, pagka umaalis ako, iniiwan mo lang doon. Si mama yung nag-aasikaso. And now, 14 na Pero siya. ngayon kasi 14 na. Oo. So, kaya na yung mag-isa. Never bang sumagi sa isip mo na, teka lang, ilang taon na akong single mom? Wala bang, Oo. di ba? Hindi ka Ang hirap din kasi, di ba, na kumilos, lalo na kung dapat meron kang sumbungan ng mga... Hindi ba nagbukas ang puso mo para sa iba? Yung 14 years, actually, recently, nag-entertain na ako, pero yung 14 years, never talaga ako nag-compete ng relationship. Bakit? Kasi gusto ko, focus ako sa, sa mga goals ko. Kasi, nag-try naman ako, pero parang nakita kong magiging distractions yung dahil magde-demand ng time, ganyan. So mababawasan yung time ko para sa negosyo, ganyan. At saka yun nga, parang distraction sa akin pagka may commitment. Pero ngayon ba kapag may pagkakataon, total, kumbaga established na yung mga negosyo. Kung sakali na may kumatok, papapasukin mo ba? Tingnan natin. Tsaka may approval pa dapat to sa kanyang anak kasi 14 years old. Actually, yung son ko gustong-gusto na ako magka-boyfriend kasi gusto pa daw niya ng kapatid. Sabi ko, di ba? Bibira yung ganung anak. Very open-minded. Bibira yung ganung anak. Yung iba, ayaw na. Kasi nasanay na sila na ikaw lang kasama, yung mother lang. Parang, mami, ayaw ko nang mag-boyfriend siya, ganun. Siya talaga open siya. Very open. Yun na lang ang hiling natin, no, partner. Oo. Di ba? So almost 14 years kang naglaylo sa relasyon. Wala, hindi niya priority. Hindi ko pin-prioritize pero, talaga. Paano dumating sa point yung naloko ka ng contractor? Ano to? At meron ka ng pinapagawang bahay? Yung sa building. Paano ka na-scam? Actually, hindi lang naman yun Marami talaga ako na-experience na scam. Talaga, bakit? Before. Parang, dati kasi hindi pa naman uso yung i-report, like, ipopost sa social media, ganyan. Kasi wala pang social media pa yata dati. Wala pa rin yun. Wala pa yung ganyan. Anong taon yan? So, hindi pa masyadong laganap yung scamming before. Mga taong... So, yung mga phone calls lang, tapos, or yung sa mga magme-message lang, gano'n. Siguro hanggang bago pa noon pa ito nangyari, no? Bago before pandemic siguro. Yan. Tapos yung recent, yung sa building ko na pinagawa ko na building last year, yun, na-scam din ako doon. So, naging 3 contractors ang tumapos ng building ko. Saan lugar? Ito yung sa Marikina? Sa Marikina. So, paano naging, nyo dyan? Habol mo? Kasi, na-scam ka. Paano ginawa mong solusyon? Umabot ng 3 beses. Wala na. Hindi ko na siya mahagilap. Grabe. Ayun yung mahirap, partner, no? Hindi ka man lang nakabawi. Oo. Tsaka hindi ganun malaking pera yan
Yes. Building ang mapagawa. Ayun nga. Paano nabawasan yung kaba ng bigas ng kaperahan mo? Paano ka nakasurvive? May ibang businesses naman ako. At saka nung pinatayo ko yung building, I made sure na may pera na ako for that. Tapos, syempre, continuous naman yung business. So, nakasurvive naman. At natapos na itong building natapos na to. naman. Na ilang kontraktor ang dumaan. Na. Oo. Yes. 3 partner. Grabe yun. Yung 2, parang medyo malulunok Tagilid, mo pa di ba? Pero 3, grabe naman yun. Wala ka bang partner as in solo mo to na business? Solo. Di ngayon, ano na lang ang ginagawa mo pag free time na isisingit mo pa yung belly dancing and pole dancing? Actually, yun yung pinaka ko na lang parang gusto ko lang na ma-distress. Yan, minsan. Oo, dahil nga sobrang siksik na ng schedule mo. Tapos nag-gym din minsan. Kasi gusto ko rin ng yung syempre self-love, di ba? Tsaka pag galit siya, bubuhat yan ng barbell. Magpasama loob. Babagsak mo, no? After nun, okay ka na. Kalma na. Ano yung malaking pagkakaiba na napansin mo sa buhay mo ngayon kumpara dun sa buhay nyo noon? Syempre malaki na yung naiba. Nabibili ko na yung gusto ko. Ganyan. Tapos, napoprovide ko yung needs ng family ko, lalo na yung anak ko. Yan. Pero hindi ibig sabihin spoiled siya sa akin. Naturuan ko siya how to value money. Kaya parang yung nakikita ko sa kanya na gusto din niya yung business. May sarili na siyang diskarte. Ngayon kasi nagbebenta siya ng mga gagamba sa school. Mana rin kay mami. Oo. As in, dati perfume, ganun. Ngayon, gagamba. Papagawa siya ng perfume, binibenta niya sa mga classmates. Diba? Nagpaparami siya ng gagamba, partner. Ngayon naman, mga sa games. Parang natuto may mga binibenta. Natuto na sa'yo diskarte. Pero actually, hindi ko naman siya yung sinasabihan na gawin mo yan. Alam niya talaga. Kumbaga ba diskarte na? Diskarte na, bata ba lang eh. Nasa dugo na Nasa niya. dugo? As a single mom, ano yung natutunan mo? Natutunan ko, hayaan mo lang yung mga taong walang believe sa'yo. Marami kasing ganyan, di ba? Yung during those times na nasa paparating ka pa lang dun sa goal mo. Marami talagang mga tao na sisiraan ka, ganyan. So, sabi ko nga, hayaan mo lang. Minsan nga, yung mga friends ko na sinasabihan ko, mas galit pa kaysa sa akin eh. Kasi pagka, lalo na pag mga sinisiraan ako, alam ko naman wala naman akong ginawang masama sa kanila at wala akong ginagawang masama sa tao. Wala akong pakialam. Tama. Ayun, basta focus na ako sa goal ko. Ayan. Kaya minsan, pagka nagkukwentuhan kami, yung best friend ko, yun, lagi yung sinasabi, hayaan mo sila, wala naman silang building, diba? Ang gandang pang-rebat na, no? Wala naman silang building. Oo. Ayun. Kaya nga actually, yung motto niya sa buhay, partner, ay be the best of whatever you are. Yan. Sige nga, paano mo nasabing be the best of whatever you are? Bakit? Ayun, hindi naman hadlang na kung saan ka galing, kung ano ka, 'di ba? Kahit sobrang hirap mo pa, kahit inaapi ka, kahit pangit ka, kahit 'di ba? Hindi naman hadlang 'yun basta may goal ka, saka focus ka. 'Yun. Ma-achieve mo lahat. 'Yun. Kailangan mag-focus sa goal. Focus talaga. Kasi kung may distractions, wala talaga. Anong mangyayari. Actually, nakuha natin sa kanya yun, no? Kung ano yung mga dapat mong i-prioritize, no? Kung love life ba, pagsasabayin ko ba to, unahin ko muna to. Kasi hindi biro yung 14 years na hindi ka pumasok sa relasyon eh. Yeah. Actually, wala makapaniwala. 14 years, kahit ako 14 years. Kasi ako din eh. 14 years na wala silang nakitang lalaki sa buhay ko.
Pero As syempre, in. pero hindi mawawala rin pa rin tuksuhan ng mga friends mo na, Oo. totoo ba? Minsan sila na yung nagmamatch, ganyan. Nirereto ako kung kani-kanino, ganyan. Tapos, yan, marami naman nagme-message sa akin, maraming tumatawa, ganyan. Pero kasi dahil may goal ako, at syempre, parang ayoko umasa sa yaman nila. Yan. Para masabi ko, hindi ko kailangan ng pera mo. Yun. Ganon. Diba? May napanood akong ganyan. Yung kailangan niya lang naman ng boys. Kumbaga, sa pagmamahal lang talaga. Hindi para sa kung ano pa man. At saka kasi, dahil single mom ako, yung tinatrabaho ko, hindi lang para sa akin, para sa anak ko, di ba? Ang dami kasi nga, di ba, mga single mom din na nakikita tayo sa mga online, di ba, na mga iba-ibang mga racket na pinapasok. Ano yung mga nagpapalakas ng loob talaga? Kasi yung diskarte, di ba, nandyan naman. Kasi bilang single mom, ang hirap nang wala kang kapartner na para magtaguyod or, di ba, maglabas ka ng pera. Anong mapapayo mo sa mga single mom natin na nanonood din ngayon? Na nawawala na ng pag-asa, di ba? Parang hindi lang kumita ng business sila, wala na, give up na. Actually, syempre, nagdaan din ako sa ganun. May mga failures din talaga. Hindi naman mawawala sa negosyo yan. Pero, as much as you have that skills, at saka yung motivation, importante kasi din yung support system from your family, sa mga friends, ganun. Kasi sila yung magbibigay sa'yo ng inspirasyon para magpatuloy. Kasi iba nawawala ng pag-asa kagad, parang hindi lang na-click yung gusto nila. Give up na eh. Oo. Kasi anong magagawa pag nag-give up ka? Tsaka lahat naman dumaan sa, di ba, kahit naman ikaw sa ginawa mo, hindi naman ganun di kadali. May mga pinagdaanan din na talagang hindi. Ang kilang dito is yung huwag kang tumigil. Yes. Di ba? Ilaban mo, tsaka isipin mo yung anak mo for yung future niya. Di ba? Yes. Tsaka future mo din. Yes. Kasi may gusto ka eh. Gusto mo ng bahay, gusto mo ng sasakyan, gusto mo ng magandang negosyo. So, pagtrabahuhan mo. Ang dami may plano pero hindi naman kumikilos. Kailangan may gawa. May gawa, tama. Okay, eto na. Dahil sa haba ng journey mo na ngayon, eto na, kumbaga established na lahat. Tapos malaki na yung anak mo. Ano yung mensahe mo sa kanya? Hala! Dito ako maiiyak. Anong name niya? Zoren Luis. Zoren. Ayan. Ano ba kailangan ba? Pwede bang i-text na lang? Ayun. Yun. Ikaw yung inspiration ko. Lahat ng na-achieve ko, para sa'yo, syempre, diba? Para sa future mo. And alam ko naman na, pag-iingatan niya yun kasi mabait siyang bata at saka alam niya i-value yung money. Tsaka yung mga pinaghirapan ko. So, iyon. Thank you din kasi kung hindi din dahil sa kanya at kung hindi siya dumating sa buhay ko, baka hindi ko rin naabot yung mga pangarap ko na dati akala ko hindi ko naman kayang maabot. Pero dahil sa kanya, dahil nga yun, naging inspirasyon ko siya, tsaka nagkaroon ng direction buhay ko, kaya yun, naabot ko lahat ng pangarap ko. Kaya yung building, sa kanya ko pinangalan, ZL Building. Kaya pala. Zoren Luis Building. Alam nyo na. Ayun. At least, di ba? Mag-boyfriend man ako, may building na siya. Swerte. Di ba? Malaking yun sa magulang eh, no? Na may iiwan ka sa anak mo, building, pa-partner. Kumbaga wala na siyang problemahin. Wala na. Ayan. Saan continue naman? Na lang niya. Sa mother mo naman na isa rin sa malaking naitulong din sa'yo, no? Anong mensahe mo sa kanya? Ayun, thank you kasi andyan ka for us. Di mo kami iniiwan, ganyan, dahil alam din kasi ni mama yung sacrifices ko para sa buong family. Ayan, and I'm so proud na nabigyan ko sila ng tig-isang bahay.
Wow. Mom ko, father ko, yung 2 sisters ko. Tig isa. So, yun yung parang pangarap ko para sa kanila. Kasi ako nakatira sa magandang bahay at komportabling bahay. Siyempre, ganun din yung gusto ko para sa kanila. Yan. Grabe, partner. Ayan. Tig-iisang bahay. No? Tapos magkakatabi. Magkakatabi. Grabe. Ang saya. Si father mo, anong mensahe mo sa kanya? Ayun, thank you din. Parang si tatay yung naging hugot ko na parang dahil sobrang sipag din niya. Pero dahil kasi pag sa probinsya, 'di ba, hindi naman ganoon karaming opportunities. Pero sobrang sipag niya. Siguro doon ko din nakuha yung pagiging masipag. Na parang hindi ako matutulog or hindi ako magpapahinga kahit may sakit ako para lang makapagtrabaho. Ganon siya. Workaholic. Yes. Tatay na tatay talaga, no, partner. Fairness. Alam mo, Ayun, pinaiyak niyo ako. kaya Sorry nga, naman. nakakatuwang isipin, partner, no, na hindi lang sa anak nagbigay ka ng building, pati yung buong family mo, Oo. dala-dala mo, no. Baga secured na sila. Yes. Secured lalo sa na. At baby saka mo. may peace of mind na ako kasi Yes. nagawa ko na yung para sa kanila, Tama. para sa anak ko. Ayan. Isa lang ang So, kulang, partner. Yan na lang Me hinihintay time na. Oh, yun na. Oo. Ito na yung time mo talaga. Oo. Eto na, hintayin natin ang susunod niyang pagbabalik, yung may love life na siya. Yes. Oo. oo. At mababalitaan tayo kasi kung na-achieve mo na lahat eh. Nandiyan na lahat eh. Nako. Dahil dyan, partner, sa iyong napakagandang istorya, eto naman, tanggapin mo ang parangal Wow! ng paghanga at pagkilala kay Loy May Bayani. ganun! Yes! Para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong August 11, 2025. Ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Wow. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Yes. Wow! Para ito, miss sa'yo, Miss Loy. Thank you, thank Yes. you! Thank you so Ayan. much! Miss Loy, baka may gusto Ang kong sweet! pasalamatan. Yung mga kaibigan mo nanonood niya, pwede mong pasalamatan, mga kaibigan. Oo, thank you sa mga students ko at saka yung mga masters ng IICAC and sa family ko, sa anak ko syempre. Ayan. Ayun, thank you so much. Thank you, Energy. Yes. At saan namin matatagpuan? yung sa Facebook page ninyo, kung meron ba kayo? Ayun, Yes. yes. Syempre, gusto nyo ng perfect na eyebrows, kilay on flick, kissable lips, eyeliner, facial treatments, slimming, ganyan, slimming procedures. So, visit nyo yung page namin na Pretty Brows Beauty Lounge by Loy. So, meron kami sa Marikina, Lilac, and Imanalo. And sa mga gusto naman na mag-explore ng ibang negosyo like sa permanent makeup, mga aesthetic clinics, ganyan, pwede kayong mag-enroll sa IICAC na TESDA accredited na rin po. Ayan, International Institute of Cosmetic Artistry Company. So may Facebook page din po kami, IG and TikTok. Iyon. Ayan. Parang Maraming gusto ko salamat. mag-aral dun, Ako, partner. Yes! Oo nga. Mas lalo kang gaganda lalo, partner. Yung mga listener natin, pakahabulin ka lalo, kahit buntis eh. Siya, blooming talaga. Actually, Miss Loy, no? oo. Grabe. Kung titingnan nyo siya parang, parang hindi siya buntis. Parang hindi buntis. Di ba? Wala akong piso talaga, partner. Saka marami pong kawig na artista to, Miss Loy. Oo nga eh, tinitignan ko kanina Dami pa niya. eh. May pagkawig din to kay Marian. Wow! Oo. Dami mo. Parang sa ilong eh. Salamat, Miss Loy. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. Sa inyong Maraming time. maraming salamat. Ay, maraming salamat din sa mga panggapo natin at talaga Yes! naman, panibagong na naman natin na naka-inspire na kwento ni Miss Loy at abangan nyo pa sa ibang mga araw, partner. Kung meron naman kayong gustong i-share din sa amin, pwede kayong mag-message sa amin sa official Facebook page. Sa akin po, DJ Jimbo. At sa akin naman po ay Sheena1067. Ayan. Dahil sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, anong believable story mo? Believable Stories.
At syempre magbabalik tayo mga pangga sa ating mga babate na nandiyan ngayon. Correct. Ang mga nais magpaganda mamaya, sagutin natin. Maraming mga magaganda ngayon, lalo't malapit ng Kapaskuhan. Ay, kailangan nyo talaga yan. Yes! Pumunta na kayo. Kontakan nyo na si Miss Loy. Correct. Nako, dahil dyan, mamaya magkarinigan ulit tayo mga pangga. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Kasama nyo pa rin po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Luces DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programa Believable Stories na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabing radyo. Sabi mo! Jimshi! Jimshi.